Reputasyon, Part 3. Samantha Santos, tawag ng receptionist. Matapos niyang maibigay ang lahat ng requirements na hiningi ng mga ito para makapagsimula na siyang mag-OJT. Tumayo siya at lumapit sa magandang babaeng nakangiti sa kanya. Sabi sa HR, pwede ka na daw mag-umpisa ngayon kung gusto mo. Nakangiting sabi ng babae. Talaga ho? Tumango ang kaharap at sinabing pumunta siya sa opisina para maipaliwanag sa kanya ang mga gagawin at maipakilala din siya sa mga makakasama niya sa OJT. Matamis ang ngiti ni Samantha sa mga labi habang naglalakad sa malawak na pasilyo. Maliban sa mga cottage, may hotel din ang Bienvenida Resort. Pero hindi ito tulad ng Villa de Pico Hotel. Katamtaman lang ang laki nito. At kung hindi siya nagkakamali, 3 palapag lang ang taas ng building. Alam ni Samantha, ginalaan na siya ng kapatid na huwag ituloy ang pag-OJT niya rito dahil baka pagsimulan pa ng gulo. Pero ewan niya kung bakit gustong-gusto niyang makapasok sa Bienvenida Resort kahit ramdam niya sa sarili ang takot at panganib dahil baka magkaroon ng pagkakataon na makasalubong niya si Ace at makilala na siya nito. Bata pa lang siya, gusto na niya ang Bienvenida Resort. Madalas siyang dumaan noon sa resort pero hindi makapasok dahil wala siyang pambayad. Nagagandahan siya sa malawak na karagatan na nasisilayan niya mula sa katamtamang taas ng bakod ng resort. Isama na bukod na maganda ang lugar, tahimik at pakiramdam niya sa tuwing naririnig niya ang mga alon ay tila musika ang mga yon na nagpapagaan sa pakiramdam niya. Isama pa na nais niyang makapagtrabaho sa resort, kaya nga HRM ang kursong kinuha niya. Nais niyang malaman kung paano pinapatakbo ang ganoong negosyo at kung paano ito napapalago. Yan lang ang mga dahilan niya noon. Pero matapos nangyari ang iskandalo sa pagitan ni Ace at ng pamilya niya, ay nadagdagan ang dahilan niya kung bakit nais niya makapasok sa mundo ng mga Bienvenida. Nais niyang malaman ang buong katotohanan. Nais niyang malaman ang nagawa ng pamilya niya noon sa pamilya ng Bienvenida at kung bakit nagawa ni Ace ang ginawa sa kanila noon. Isama pa na nais niyang ihingi ng kapatawaran ang kapatid sa pamilya ng Bienvenida. Samantha Santos, right? Tawag pansin ng isang babae na marahil kaedad niya. Oo, ako nga. So sister mo si Angeline Santos? Tanong ng kaharap niya at hindi nakaligtas sa kanya ang pagtaas ng kilay nito at pasimpleng pagsuri nito sa kanya na tila may pangmamaliit. Oo. Tipid na sagot ni Samantha. I see. Well, dito din ako mag-OJT and I guess ikaw ang makakasama ko the whole month. Sabi nito habang nakangisi. Hindi niya kilala ang babae. Hindi siya sigurado kung sa DWCC ito pumapasok dahil iilan lang ang kilala niya sa universidad. At sa nakikita ni Samantha sa babae, sa uri ng tingin at pagngisi nito sa kanya, isa
Kasama pa ang pagbanggit nito sa pangalan ng kapatid niya, ay hindi siya nagustuhan. I see. Tanging sagot at linagpasan lang ito. Ramdam ni Samantha ang matalim na mga mata nito sa likod niya. Matapos silang mag-orientation, kaagad na silang nagpunta sa mga assign na pwesto nila at gaya ng sinabi ng babae kanina na napag-alaman niyang sa Venus, magpartner nga sila at alam niyang kailangan niyang pakisamahan ito. Wow! Ang ganda talaga rito! Wika ni Venus nang makababa na sila. Papunta sa mga cottage na kailangan nilang i-check isa-isa at gawa ng mga reports. Samantha! Tawag sa kanya ni Venus habang binibilisan nito ang paglalakad. Liningon niya lang ito at tumakbo naman ito palapit sa kanya. Well, hindi naman ako nandito para sa OJT talaga. Actually, nagpa-assign lang ako dito para makita si Ace. You know him, right? Narinig ko kasi na bumalik na daw dito sa San Roque and I want to meet him. Paliwanag ni Venus. Nagkibit balikat si Samantha dahil ewan niya kung bakit nito kailangan sabihin sa kanya ang hidden agenda nito. Kaya ikaw na lang mag-check sa mga cottage and then i-share mo na lang ako sa mga reports ang gagawin mo, okay? Patuloy na Venus at mabilis na tumalikod at iniwan siya. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako magpapakahirap para sa'yo, no? Inis na sagot ni Samantha at mabilis na lumakad papunta sa mga cottage na kailangan niyang gawa ng report. Inisa-isa niya ang mga ito at masasabi niyang ginastasan talaga ang bawat silid dahil lahat magaganda. Kaya naman kahit weekdays, may mga umuupa sa mga cottage. Masarap naman kasing mag-relax sa tabi ng dagat. Lalo na kung gusto mo lamang mag-isip muna at iwan ang ingay sa labas. Nasa huling cottage na siya nang mapansing tanghali na pala at hindi pa siya kumakain. Pero minabuti na muna niyang tapusin ang unang assignment bago kumain. Kumatok siya sa cottage pero walang sumasagot. Pinihit din niya ang pinto. Hindi yun nakalock. Marahil hindi pa ito okupado kaya naman minabuti na niyang pumasok sa loob para masilip at ma-check ang mga kailangan. Kinala ni Samantha ang paningin. Medyo kakaiba ito sa mga unang napasukan niya. Masyadong madilim ang loob na tila ba kahit umaga na sa labas, gabi pa rin sa loob ng cottage. Who are you? Tinig na nagpapitlag sa kanya. Muntik pa si Samantha mapatalon sa gulat nang marinig ang boses mula sa likuran niya. Mabilis siyang humarap at kahit sa may kadiliman, nakilala niya kaagad ang lalaki, si Ace. Hindi mo ba alam ang limits mo? Tanong nito at pinindot ang switch ng ilaw. Kumalat ang liwanag sa buong cottage. Sorry po. Tarantang sagot ni Samantha. At sinubukang umiwas. Lumakad siya sa palapit sa may pinto. Pero hinarangan siya nito. Kaya naman bumunggo siya sa basang shirt nito. Ouch! Mihinang tili niya at nag-angat ng mukha. Nagtama ang kanilang mga mata. Napansin niyang kumunot ang noo ni Ace habang pinaglalandas ang mga mata sa mukha niya.
Kaya naman, nag-iwas siya ng tingin rito. Who are you? Tanong ni Ace. Estudyante po ako. Andito lang po ako dahil sa OJT. Sagot niya na hindi man lang tumingin rito. Your name? Samantha Santos. Samantha, what a sweet name. Bulong ni Ace at humakbang sa loob ng cottage. Pumuntong hininga siya at pasimpleng napahawak sa dibdib na tila drum ng tambol ang tunog. Hindi ka ba nasabihan, Samantha, na off-limits ang cottage na to? Tanong ni Ace at sa pangalawang pagkakataon, pinanggit nito ang pangalan niya. Naewan niya kung bakit naghatid ng kilabot sa buong katawan niya. Nakalimutan ko lang siguro. Sagot ni Samantha at humarap rito. Nakita niyang kumukuha ito ng maiinom sa ref. At nakaroon siya ng laya na mapagmasdan ito. 5 taon man ang lumipas, hindi pa rin nagbago ang itsura ng binata. Gwapo pa rin ito. O tamang sabihin na mas gwapo ito ngayon. Dahil mas lumaki ang katawan nito at lumakas ang dating. Humugot siya ng malalim na paghinga matapos niya itong mapagmasdan. Kilala mo ba kung sino ako, Samantha? Tanong ni Ace at pinanggit na naman ito ang pangalan niya. Opo, kayo pong anak ng may-ari ng Bienvenida Resort. Sagot ni Samantha. Kumisi ito at humakbang sa kinatatayuan niya. Wala sa loob na napaatras siya at nagpatuloy ito sa paglapit at pag-atras naman ang kanya hanggang sa madikit siya sa kahoy na dingding. Kilala mo ko. Alam ko. Sabi ni Ace at hinarang ang 2 kamay nito sa katabi ng mga balikat niya. Tila siya nasukol nito habang nakatingin sa mga mata niya. Bakit ho? Tanong niya at sinilyapan ang mga nakaharang nitong kamay sa kanya at lumapit pa ito ng isang hakbang. At nasasamyo niya ang mainit na hininga nito na tila humahaplos sa mukha niya. Napalunok si Samantha ng ilang beses dahil gahibla lamang ang layo ng mga labi nito sa mga labi niya. Anong ginagawa ng isang Samantha Santos sa loob ng teritoryo ko? Alam mo bang pinasok mo? Teritoryo ng kaaway? Sabi ni Ace na nagpagulat sa kanya at nanlalaking mga mata na napatitig siya rito. Kitang-kita ni Samantha ang pagbalasik ng mga mata ni Ace habang nakatingin sa kanya. Nakikita niya ang galit at pagkasuklam na nakita niya roon rito 5 taon na ang nakakalipas. Nanatili si Samanthang walang kibo at nakatingin lang sa mga mata ni Ace na puno ng galit. Paano nangyaring ganoon kadali siyang nakilala ni Ace? 5 taon na ang lumipas at napakabata pa niya nang mangyari yon. Ngayon sa pagkikita nila, kaagad siya ni Ace nakilala. Kung paano niya ito kaagad nakilala. Ganoon din ba ito sa kanya? Ibig bang sabihin, ganoon ito kagalit sa buong pamilya niya at hindi nito makalimutan ang anumang itsura nila sa paglipas ng 5 taon? Ano bang ibig mong sabihin? Nakuha ni Samanthang itanong sa kabila ng kaba at takot.
You know exactly. Samantha, don't fool me. Mariing sagot ni Ace at pinaglandas nito ang mga mata sa mukha niya. Pababa si liig at sa puting t-shirt na suot niya. At siya mismo, kitang-kita niya ang pagtaas-baba ng mga dibdib sa kabang nararamdaman niya. At tila humahaplos ang mga yon sa basang t-shirt ni Ace. Andito ako para sa pag-aaral ko at... Bakit sa Bienvenida? Anong binabalak mo? Inaakala mo bang wala pa rin ako dito? Kaya naglakas loob kang pumasok sa pagmamay-ari ko. May pag-aakusang sabi ni Ace. Sinubukan ni Samantha itulak ang isang kamay ni Ace na nakaharang sa kanya. Dahil hindi niya gusto ang nararamdaman sa sobrang lapit ni Ace sa kanya. Pero walang laban ang lakas niya sa lakas nito. Binabalak mo bang ipagpatuloy ang hindi natapos ng kapatid mo? Gamit ang maamo mong mukha. Akusa pa rin ni Ace na kinagulat niya at nanlalaking mga mata na patitig siya sa mga mata nitong puno ng galit at puot. Wala akong intensyong masama. Andito lang ako para... Hindi ito ang unang beses na nakita kita dito sa Bienvenida. Pinagpaplanuhan niyo na naman ba ang pamilya ko? Sabi ng hindi. Galit na hiyaw ni Samantha at buong lakas na tinulak ito at nagawa na naman niyang mailayo ito sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, Samantha. Alam mo sa sarili mo, hindi ka dapat pumasok rito. Dahil siguradong pagsisimula na naman ang gulo ng pagtungtong mo sa Bienvenida. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Naguguluhang sabi niya rito. Umalis ka rito sa Bienvenida Resort bago pa ako makagawa ng bagay na sigurado akong hindi mo magugustuhan. Wala akong ginagawang masama. Andito ako para sa OJT ko. At hindi ako aalis dito dahil lang sinabi mo. Hindi ako natatakot sa'yo dahil wala akong ginagawang masama. Nakuha ni Samanthang sabihin sa kabila ng takot niya rito. Huwag mong ipilit ang bagay na ayaw ko, Samantha. Alam mo kung paano ako magalit. Saksi ka sa ginawa ko noon sa pamilya mo. Baka magulat ka. Magawa ko muli ang bagay na yun pag hindi ka kusang umalis ng resort ko. May banta sa tonong ito at hinila siya sa braso, sabay tulak nito sa kanya sa dingding. Hindi pa man siya nakakabawi, marahas naman itong hinawakan ng mukha niya na kayang-kaya ng malapad na kamay nito na ikinuyom sa palad nito ang buong mukha niya. Napangiwi siya dahil nasasaktan ang pisngi niya sa mahigpit na pagkakahawak ni Ace. Ramdam ni Samantha ang mga daliri nitong bumabaon sa pisngi niya. Get out of here, Samantha. Huwag na huwag kang tutungtong sa pagmamay-ari ko. Kayo ng pamilya mo. Marahil hindi ka nakikilala ng tumanggap sa'yo sa resort na to. Kaya ka nakapasok. Pero andito ako para pagilan ang anumang binabalak ng pamilya mo sa pamilya ko. Mariing banta ni Ace. Napakiramdam niya. Naririnig niyang nagbabagsakan ang mga ngipin nito sa galit. Wala akong ano. Shut up, you slut. Nantitiring mariing sabi ni Ace sa mukha niya. Sabay bitaw sa mahigpit na pagkakahawak sa mukha ni Samantha. Nang hihina siyang napalugmok sa sahig.
Hinala niya ito at masamang tingin ang pinukol niya rito. Nagkasukatan sila ng tingin. Hindi ako aalis rito. Tatapusin kong isang buwan dito at hindi mo ako mapipigilan. Dahil lang sa muling iniisip mo. Matapang na sagot ni Samantha. Nakita niyang kumunot ang noo ni Ace. Matapang ka na ngayon. Bakit? Kaya na ba ng tulad mo ang isang bienvenidang tulad ko? Mayabang na sabi ni Ace. Matapang ako dahil wala akong ginagawang masama. Marahil wala pa sa ngayon. But soon. I know. Kikilos ka ba tulad ng mga kapatid mo? Pero hindi ko hahayaang gawin mo dito sa loob ng teritoryo ko. Ano bang kinakatakot mo? Hindi ba't ikaw na mismo ang nagsabing hindi ko kakayanin ng isang tulad mo? Taas noong tanong ni Samantha. Ayoko lang madungisan ng resort na to dahil sa isang maruming tulad mo. Sagot ni Ace. Napangiwi si Samantha pero hindi na lang siya nagpahalata. Alam naman niya kung gaano kababa ang tingin nito sa kanya at sa pamilya niya. Ikaw, ang mga kapatid mo ang salot sa bayan na ito. Ang siyang sumisira sa reputasyon ng San Roque. Kung hindi lang ako pinaalis ng papa noon, sigurado akong matagal na kayong wala sa bayan na to at kahit kailan hindi na makakabalik pa. Ganun ba kasama ang tingin mo sa pamilya ko at sa akin? Oo, dahil ginagamit niyo ang mga maamo niyong mukha para sumira ng magandang pamilya. Pinapagamit niyo ang katawan niyo para kumita ng pera. Ang mga tulad niyo hindi kailanman nababagi sa bayan na to. Sigaw ni Ace. Sigaw na paliwanag ni Ace. Kung may nagawa man kami noon, nagsisisi na kami at... Come on, Samantha. Alam ko na hanggang ngayon, yan pa rin ang kinabubuhay niyong mag-anak. Ikaw, paano ka nakapag-aral sa DWCC? Alam mo ba kung kaninong pamilya inagaw ng mga kapatid mo ang ipinambabayad mo sa eskwela? Ang mga damit mo. Alam mo ba kung kaninong pamilya ninakaw ng mga kapatid mo ang tinambili mo niyan? Sabi ni Ace na kinagulat niya dahil tila alam na alam nito ang nangyayari sa buhay nila. At nais ni Samantha ipagtanggol ang pamilya. Pero ano nga bang maidadahilan niya? Lahat naman ng sinasabi nito ay totoo. Ngayon, Samantha, sabihin mo sa akin na nagsisisi ng pamilya mo. Pangungot niya ni Ace. Napakagat-labi si Samantha at nagyuko ng ulo. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam naman niyang ganoon pa rin ang nangyayari sa pamilya nila at yun ang tila kinabubuhay nilang mag-anak. Umalis ka sa Bienvenida, Samantha. Bago pa kita kalad ka rin palabas. Tulad ng ginawa ko sa inyo noon. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.